Go. Good morning po sa atin lahat. Pinagpalang linggo po. Inanyahan ko po kayong tumayo upang umpisahan po natin ang ating corporate prayer. Hinihiling ko po na lahat po tayo ay magbigay ng kaluguran sa Panginoon, magpahayag po tayo ng ating pagmamahal sa Panginoon, ng pagsamba. Kahit po sa nariyan kayo, sumabay po kayo sa panalangin, sa pagpupuri. Let us pray. Hallelujah. Praise your name, O God. You are worthy to be praised. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Karapat dapat kang purihin, sambahin, pasalamatan sapagkat ikaw ay napakabuti sa amin. Napakabuti mo, Panginoon. Hindi ka nagkukulang. Hindi ka nagpapabaya sa bawat isa, Panginoon. Ang pagpapala mo ay napakasagana, Panginoon. Ang pag-ibig mo sa amin, Panginoon, ay hindi nagmamaliw, hindi kumukupas. Simula pa lang, Panginoon, ay tapat kang nagmamahal at umiibig sa amin. Marapat lamang, Panginoon, na ikaw ay purihin, sambahin, itaas ang iyong pangalan. Sapagkat ikaw, Panginoon, ang Diyos na buhay, ikaw lang ang nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Ikaw ang naglalang sa amin lahat, Panginoon. Kaya marapat lamang, Panginoon, na ibigay sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagsamba, sapagkat karapat dapat ka lamang, Panginoon, sambahin at purihin, O God. Salamat, O Diyos, sa kalakasan, sa bawat araw na iyong pinagkakaloob sa amin, sa pag-iingat mo sa amin, Panginoon, saan man kami pumunta. Ano man ang aming ginagawa, hindi mo kami iniiwanan, kundi, Panginoon, sa bawat minuto, sa bawat oras, ipinapadama mo sa amin ang iyong pag-ibig. Kaya, Panginoon, sa araw na ito, sa oras na ito, Panginoon, wala kaming ibang gagawin kundi purihin ka, sambahin ka, pasalamatan ka, itataas ang iyong pangalan para imaihayag, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Salamat, Panginoon. Sa inyo po ang kapurihan, O Diyos, sa pangalan po ni Jesus. Amen. 1 John 1:9, sabi po, subalit kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Maraming salamat, Panginoon, sa assurance na kapag lumapit kami sa presensya ninyo at hihingi kami, ibababa namin ang aming mga sarili at hihingi kami, Panginoon, ng kapatawaran sa inyo. Hindi po kayo nagsasawa, hindi po kayo magsasawa na patawarin at linisin kami upang muli, Panginoon, lalapit kami sa presensya nyo na malinis. Lalapit po kami na may boldness. Lalapit po kami muli na may karapatan sapagkat anak nyo kami at kikilalanin namin kayo ng mga magulang namin. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi po kayo nagsasawa. Hindi po kayo napapagod na magpatawad, na maglinis sa amin. Pinupuri ka namin, Panginoon. Kaya nga sa umagang ito muli, linisin niyo po ang mga puso namin. Nagkasala po kami sa isip, sa salita, Panginoon, sa mga desire namin na hindi po nakapagbibigay ng kapurihan, kalwalhatian sa pangalan ninyo. Yung mga petsin namin, Panginoon, Lord, alam niyo po kung ano yung mga tinatago namin, mga kasalanan, mga kahinaan namin, na patuloy namin ginagawa at hindi namin maisuko, Panginoon, hindi namin maiwanan. Panginoon, ibinababa po namin ito, isinusuko namin ito. Kalooban niyo po ang mangyari, linisin niyo, Panginoon, upang maging banal kami, upang maging karapat dapat kami sa mga pagpapala, sa mga salitang tinatanggap namin, Panginoon, sa pag-iingat ninyo, upang muli, Panginoon, makalapit kami, makapanalangin kami sa inyo, Panginoon, na may kumpiyansa kami, Panginoon, na malinis kami. Patawarin niyo kami, Panginoon, muli patawarin niyo po kami. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus.
Hallelujah. Diyos Ama sa langit, patuloy Panginoon, nagpupuri kami, nagpapasalamat sa iyo. Tunay nga po Panginoon na kay buti-buti mo po sa bawat isa sa amin. Sa bawat araw Panginoon ay patuloy ka naming nararanasan. Hallelujah Jesus. Kulang ang mga salita Panginoon upang kami ay magbigay ng kapurihan ng pagpapasalamat sa iyo, O Lord. Salamat po Panginoon sa umagang ito Lord at dinako mo kami sa bahay sambayanan O God, sa bahay sambahay O God. Upang ikaw ay aming purihin, luwalhatiin, O God. Alam po namin, Panginoon, na hindi kami lalabas sa bahay-sambahan na hindi namin, Lord, daladala ang pagpapala, Lord, na nagmumula sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa mga kagalingan, Lord, na pinagkakaloob mo po sa amin. Alam mo po, Panginoon, na marami po kaming karanasan, O God, na mga silent battle na idinudulog sa iyo. Salamat, Panginoon, sa katagumpayan ng aming panalangin. Patuloy, Panginoon, na nagpupuri kami, nagpapasalamat, O God. Salamat po, Panginoon, sa aming iglesia, O God, na nagbibigay sa amin, Lord, patuloy na tumutulong sa amin upang kami ay lumago. Salamat, Panginoon, sa mga pastor namin, Lord, at mga leaders, O God, na talagang, Lord, na nagbibigay, Lord, ng kapurihan sa iyo. Salamat po, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Tayo po'y patuloy na manalangin. At ngayon ay papanalangin natin ang ating bahay panambahan. O dakilang Diyos, kayo po o Diyos, ang Diyos naming makapangyarihan sa lahat. Wala po kayong katulad, Panginoon. Ngayon, Panginoon, ay patuloy po naming nilalapit ang aming bahay panambahan sa inyo, Panginoon. Puspusan niyo po ito ng inyong banal na Espiritu Santo na patuloy po kaming sasamba sa inyo, o Diyos, na may malinis na puso't kagalakan, Panginoon. Lord, patuloy po naming nilalapit ang gawain namin sa araw na ito at sa maraming araw na ibibigay niyo po sa amin, Panginoon. Malugod po kayo sa aming bahay panambahan, o Diyos. Lord, patuloy po naming nilalapit ang aming mga pastors, Panginoon. Salamat po, o Diyos, sa inyong pagpili sa kanila, Panginoon. Gabay niyo po sila, tingatan at pagpalain, Panginoon. Tuwing tatayo po sila dito sa bahay pulpito, Panginoon, maging dapat po silang maglingkod sa inyo, Panginoon. Gayun din po, Panginoon, sa mga leaders, Panginoon, makita kayo sa aming mga buhay. Makita, O Diyos, ng mga tao na kami ay may pagkakaisa, Panginoon, dahil isang Diyos ang aming sinasamba. Gayun din po, Panginoon, sa lahat ng gawain, sa aming bahay panambahan, pagpalain niyo po ito, Panginoon. Mula sa una hanggang sa wakas, Panginoon, pagpalain niyo po ito, Panginoon. Gayun din po, Panginoon, sa mga miyembro ng CCLCC, Panginoon, Lord, patuloy niyo pong pagpalain ng bawat isa, Panginoon. Ano man po, Panginoon, ang kahinaan ng bawat isa, Panginoon. Lord, patuloy niyo po silang palakasin at magbalik loob sila sa inyo ang mga nanghihina, Panginoon. At makita, O Diyos, ang pag-ibig, O Diyos, sa bawat isa sa amin na nagmumula sa inyo, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Lord, salamat po sa extension na binigay niyo pong ito sa amin, sa aming bahay panambahan. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na maging tapat kami sa pagbibigay. Maging tapat kami, O Diyos, sa inyong gawain. Maging tapat kami, O Diyos, bilang maging tagapaglingkod niyo, Panginoon. Lord, salamat po ng marami. Gayun din po, Panginoon, sa iba't ibang churches ng buong mundong ito, Panginoon. Patuloy niyo pong pagpalain. Ang mga naghahayag ng inyong salita, O Diyos, sa iba't ibang dako ng mundong ito, O Diyos, patuloy niyo po silang pagpalain, O Diyos, sa inyong paggamit sa kanila. Patuloy niyo po silang puspusan ng inyong banal na Espiritu Santo. Lord, salamat po, Panginoon. Ang araw na ito ay para sa inyo, Panginoon. Patuloy pong pagpalain ang aming bahay panambahan. Salamat po, O Diyos, sa inyo ang pinakamataas na papurit pasasalamat. Ito po ang mga aming dalangin sa tanging pangalan ng inyong bugtong na anak na si Yes, Jesus. Lord, this is the day that the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it. Maraming salamat, dakilang Diyos, sapagkat kami ay pinagkatipon mo muli upang ikaw ay aming papurihan, pasalamatan, luwalhatiin at itaas. Sa pagkakataong ito, Panginoon, binigyan mo kami, Panginoon, ng pagkakataon upang amin ipanalangin, Panginoon, ang bansang Israel. Nakikita mo, Panginoon, ang kanilang kalagayan. Alam mo, Panginoon, ang kanilang mga pinagdadaanan. Maraming salamat po, Panginoon, ang panalangin namin, ang protection mo, Panginoon, ang blessing mo, Panginoon, ang deliverance mo, Panginoon, ang provision mo, Panginoon, ang ipagkakaloob mo sa bansang Israel. Maraming salamat po, Panginoon, sa kabila ng kanilang kaliitang
bansa, sa kabila, Panginoon, na pinalilibutan sila ng maraming mga bansa na kanilang mga kaaway. Ngunit dakilang Diyos, ipinapakita mo, ipinamamalas mo ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig, ang iyong biyaya at pagpapala sa bansang ito, sapagkat alam namin, Panginoon, ito ay holy, ito ay pinili mo, at ito, Panginoon, ang bansa mo. Kaya, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sapagkat ito, Lord, ay panimula pa lamang ng iyong mga pangako, ng iyong mga hula, Panginoon. Ngunit alam namin, Panginoon, na anuman ang mga panahon, anuman ang mga pagdaraanan nila, anuman, Panginoon, ang mga makikita namin mga rumors of war, mga wars, mga matitinding mga weapon, Panginoon. Ngunit Lord, hindi kami mababahala, hindi kami matatakot, hindi kami magugulimhanan, sapagkat alam namin na mayroon kaming Diyos, mayroon kaming Ama, mayroon kaming Hari, mayroon kaming Panginoon, mayroon kaming tagapagligtas na lagi na kami ay hahawakan at lagi, Panginoon, na kami ay iingatan at ililigtas. Maraming salamat sa bansang Israel, sa kanilang mga leaders, sa kanilang mga tao, sa kanilang bansa, sa kanilang sinasakupang mga lupain. Alam namin, Panginoon, yung protection mo, yung goodness mo, yung mercy mo, yung blessing mo, yung salvation mo, Panginoon, ay patuloy at araw-araw mong ibubuhos sa bansang ito. Sapagkat, Panginoon, ikaw ang Diyos ng Israel, ikaw ang Diyos ng bansang Israel, ikaw ang pumili sa kanila, Panginoon. Maging sa aming bansa, Panginoon, sa bansang Pilipinas, patuloy namin itong itinataas at ipinagkakatiwala sa iyo, Panginoon. Ano man, Lord, yung mga issue ng aming bayan, ano man, Panginoon, ang mga nakaabang ng mga panganib, mga darating, Panginoon, sa kinabukasan, alam namin, Panginoon, na kami ay in good hands. Kami, Lord, ay pinagpala mo na, iniligtas mo na, at kami, Panginoon, ay patuloy mong patatayuin at patatatagi sapagkat kami ay nasa sure foundation. Kami ay nasa Diyos na walang hanggan, Diyos na makapangyarihan, Diyos na tapat, Diyos na sagana, Diyos na pag-ibig, Diyos na nagpapagaling, Diyos na nagmamahal, Diyos na hindi napapagod, at Diyos na hindi kailang magbabago ang pag-ibig, ang biyaya, ang kahabagan at ang pagmamahal. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Kami ay sisigaw ng mga papuri, kami ay sisigaw ng mga pasasalamat, kami, Panginoon, ay sisigaw ng mga pagluluwalhati isang Diyos, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, at ang aming tagapagligtas na si Jesus. Ang lahat ng ito ay aming panalangin sa pangalan mo pa lamang, Panginoong Jesus. Amen. Let's celebrate po. Amen. Good morning po sa lahat. Sige po, let us all stand and let's pray for one another. Let's grab a partner. Sige po, humanap po tayo ng kapartner and we will pray for that person. Let's ask ano po yung mga prayer concerns na gusto nilang ipanalangin. And we will pray all together and let's just thanks the Lord for this time that He has given us to worship Him and come in this place to hear His word once again, His message to us. Sige po, magpa-nalanginan po tayong lahat. Hallelujah.
Amen. Hallelujah. Can we give a clap offering to our Lord Jesus Christ this morning? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. And I just want to share something before we praise the Lord. Sa kakantayin po natin ngayong umaga, it says, "Blessed be your name." So ito po, makikita natin na it reminds us of God's power, the name and the blessing that comes in the name of our Lord. Now, in Psalm 113 verse 2, sabi niyo po kasi doon, "Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore." This verse reminds us that no matter what we are going through, we can always turn to God and praise His name. Amen. Hallelujah. In Job chapter 1 verse 21 also says, "We are reminded that the Lord gives and the Lord takes away." Now, nagpapaiwatig po dito that it reminds us that God is in control of all things and that He is the one who gives and takes away, that we can trust in Him and know that He is always in control. Amen. Hallelujah. Sa lahat po ng may mga pinagdadaanan, ano naman po ang pinagdadaanan natin, let us always trust to the Lord. Amen. Alam po natin na ang Diyos ay may kontrol ng lahat. Amen. Na hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoong Hesukristo na manatili ka sa problema na yan. May bukas po na ibibigay ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Hallelujah. Let us all praise the Lord and let us bless His name. Let's just worship Him. Let us all give thanks to the Lord Jesus this morning. Hallelujah. Oh, we bless You. Let's go, church. Blessed be Your name in a land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be Your name. Oh,
Let's continue to worship the Lord. The Lord is my shepherd, I shall not want. In green pastures He makes me lie down. He restores my soul and leads me on for His name, for His great name. The Lord is my shepherd. The Lord is my shepherd, I shall not want. In green pastures He makes me lie down. He restores my soul and leads me on for His name, for His great name. Surely goodness, surely goodness, surely mercy, right beside me all my days, and I will dwell in your house forever and bless your holy name. You prepare a table right before me in the presence of my enemies. Though the arrow flies and the terror of night is at my door, I trust you, Lord. Surely goodness, surely goodness, surely mercy, right beside me all my days, and I will dwell in your house forever and bless your holy name. Surely goodness, surely goodness, surely mercy, right beside me all my days, and I will dwell in your house forever and bless your holy name. And even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. And even though I walk through the valley of the shadow of death, you are on my side. Oh, and even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Even though I walk through the valley of the shadow of death, you are on my side. Surely goodness, surely mercy, right beside me. Right beside me, and I will dwell in your house forever and
bless your holy name, Jesus. Hallelujah. Let's continue to worship Him. Panginoon, kami po ay lumalapit, Panginoon, sa umaga nito. Lord, help us to empty our hearts, to empty our minds, that you may fill us with your presence this morning, Lord Jesus. Oh, Jesus. Oh, Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari na mahal ng mulat mo. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Amen. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, sige po, sigaw po sa ating Panginoon. Di nagbabago. Magtiwala ka sa buhay ko. Aming O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang tunay na mahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo. Iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, kariyan sa amin. Panginoong Hesus,
nagbabago. Diyos ka sa amin. Hallelujah. Praise you, Father. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Dakilain ka sa buhay ko. Aming dakilain ka, O Diyos. Nais namin, Panginoon, na dakilain ka, purihin ka, salamatan ka, Panginoon, sa lahat ng mga ginagawa mo sa inyong mga anak. Lord, we just want to praise your name. We just want to honor you. We just want to give you back the glory, honor, and praise, God. Thank you so much, Jesus. Hallelujah. And we just praise the Lord. Hallelujah. Amen and amen and amen. Hallelujah. Praise you, Father. Praise you, Father. Thank you. Thank you, Jesus. Amen. Good morning po. Praise God. God is good all the time, and all the time, God is good. Sabi po ni Lord, stop worrying about it. I made a way for your last time, and I will make a way this time. And I surely will do it again. Whatever you are worrying about, I have a plan. I am bigger than your fears. I'm with you. I'm stronger than the obstacle in front of you. I won't leave you. Have faith and trust in me. Luke 18 verse 1 says that, tell us to always pray and not lose heart. Jesus wants to grow our faith in whatever we ask in prayer. We should believe that God knows what He is doing even if we do not see it outright. I want to share this testimony. Sa amin po mag-asawa, minsan ako po yung nagpapalakas ng loob niya na i-pray lang natin. Kasi minsan po may dumadating po sa work niya na problema. Ngayon po, from the Red Sea po, doon po sa, malapit po siya sa Umluj, halos dulo na po siya ng Saudi. Ililipat po siya sa Riyadh, doon po sa city. Ngayon po namroblema po siya kasi lahat po is masho-shoulder niya, lahat po ng gastusin. Ngayon sinabi ko po sa kanya, ipag-pray mo lang na God will provide you. Namroblema po siya sa magiging upa niya, sa pagkain niya, sa transportation niya. Pero sabi ko, bakit ka mag-alala? Bakit hindi mo na lang ipasa Diyos yan? Lahat yan ibibigay ng Panginoon. Basta magtiwala ka lang sa Kanya. At yung faith mo, laliman mo, sabi ko sa Kanyang ganun. Then,
sinasabi niya lagi na, bahala na, new chapter na to sa akin. Sabi niya ganon. Pero alam niyo po, God is good dahil God is provide po kung ano po yung mga kailangan niya. Pagdating po sa Riyadh, lumipat po siya from Unluj, lumipat po siya ng Riyadh ng May 16. Tapos, the next day po, pinuntahan niya po yung tirahan niya at yung pagbabayaran niya. And praise God, dahil sa budget niya 2,000 is 1,600 na lang po. Then, hindi po siya nag-e-expect ng may toilet, may sariling aircon. Tsaka, dun po sa tirahan niya is Filipino din po. And I praise God po dahil mabait naman po yung makakasama niya. And the next day din po, yung weekend na yon, Thursday, lumipad po siya. And then Friday, nakapagbayad po siya. Then Saturday, na-set up niya na po yung matitirahan niyang kwarto. So praise God dahil binigay po agad ni Lord yung pangangailangan niya. Kaya po, God, His presence is always with us. Kaya kung ginagawa po ni Lord to sa buhay namin, sa buhay niyo din po. Pray lang po and stay faithful. Tandaan po natin kung gaano man po kahalaga ang binibigay sa atin, God is answered is the best. Tithing is a way of being grateful and giving back. There's so much blessing and grace in giving. God loves a cheerful giver. By tithing, we can remember our God weekly activities and remember He owns all. Everything on earth and beyond is holy to Him. When we tithe, we offer up to Him what is His and show that we recognize this ownership as a constant blessing upon us all. 2 Chronicles 31:12 says that God's people faithfully brought in contributions, tithes, and dedicated gifts. 2 Corinthians 9, verse 7 to 8 says that each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver, and God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all, that you will abound in every good work. Amen. Let's pray. Lord God Jesus, thank you po sa lahat ng blessings niyo sa amin. Salamat po sa lahat ng mga panahon na binibigyan niyo po kami ng worries upang kami ay maging malakas at tawagin ka. Ikaw po, O Lord God, ang maghari sa aming mga buhay. Pangunahan niyo po ang bawat plano namin sa buhay, desisyon namin sa buhay, dahil ikaw lamang po ang nakakaalam ng mabuti at maganda para sa amin. At iparamdam niyo po sa araw-araw namin ang inyong holiness and presence. And Lord God Jesus, we pray for sa lahat who's currently struggling sa araw-araw. We pray that you are surrounded by His love, strength, and hope. May this day be blessed with the presence of Jesus in our mind and His never-ending grace in our hearts. May your grace surround us and our family and fill our lives with peace, health, abundant blessings. Palakasin mo po kami, O Lord, at malagpasan po namin ang mga kahinaan sa pagharap namin sa mga hamon ng buhay. Give more blessings, more happiness, and more love. We thank you and we glorify and praise you, O Father God, in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord.
Martes. Magandang umaga po sa bawat isa. Ngayon po ay month of June, kaya tayo po ay masayang-masaya dahil sa mga magsi-celebrate po ng kanilang mga birthday sa buwan ng June. So, tayo po ay atin po silang binabati, si Janelle Lasatin. Ano na date? Okay. Julia Atalia Ramirez, 5. Si Sue Astrid Garcia sa 7. Sister Belen, June 7. Hannah Lumawig, June 10. Ana Cristel sa June 12. June 13, si Francine Perez. June 15, si Brother Jess Canlas. Okay. 20, si Jessra Versosa. 23, Sister Wilma Manalo. June 26, Lawrence Shiloh Duque. June 30, Irene, Irene Rico. Okay, wala na. June 30, si Angelo Carion. Okay po. Okay, pahabol po, Sister Venus Ogayon, 7, and 30, Brother Joseph Arena. So, inanyayahan ko po yung lahat po na mga tinawag na pangalan, mga na-mention. Pwedeng tumayo po kayo at pwede natin stretch forth ang ating mga kamay sa mga kapatid na magsi-celebrate ng kanilang mga birthday. Hallelujah. Tayo po ay stretch forth natin ang ating mga kamay sa kanila. At yung mayamang biyaya ng Diyos ay patuloy na umaapaw sa buhay ng mga kapatid na ito. Dakilang Diyos sa umagang ito, nagpapasalamat po kami sa kabutihan nyo sa mga kapatid na magsi-celebrate ng kanilang birthday sa month of June. Lord, ang umaapaw, masagana, dumadaloy ng mga pagpapala mo ay patuloy na hahabol po sa kanila. Hindi po sila ang hahabol sa mga pagpapala. Sila, Panginoon, ang hahabulin ng mga pagpapala sapagkat sila, Lord, ay patuloy na umaasa, nagtitiwala at nagtatapat na Ikaw ay Diyos na makapangyarihan at tumutugon ng kanilang mga pangangailangan. Marami pang taon ng buhay nila ang ipagkakaloob mo at patuloy po silang sumunod ayon po sa iyong mga salita. Ayon po sa pagkakatawag niyo po sa kanila, mapangyari po ang lahat ng ito. Maraming salamat, Panginoon. Ibuhos mo ang iyong masaganang pagpapala sa kanilang mga buhay. Ilayo mo po sila sa lahat ng uri ng sakit. Ilayo niyo po sila sa anumang gawa ng kaaway at hinahadlangan po namin ang gawa ng kaaway sa buhay ng mga kapatid na ito. Ito po ang aming panalangin na may pagtitiwala at pag-asa na Ikaw ay mabuti at patuloy na gumagawa sa buhay nila. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Happy birthday to you and to Jesus be true. God bless you and keep you. Happy birthday to you and to Jesus be true. God bless you and give you. Happy birthday to you. Maligayang bati, nawa'y mamalagi ang Jesus na tanging maligayang bati.
Gusto po? Yan. Mabuti or mabeauty sa mga kababaihan. So, purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Sa umaga pong ito ay tayo pong lahat ay alive na alive at handang makinig ng salita ho ng ating Panginoon. Sapagkat meron po akong ilalahad sa inyo mula sa salita po ng ating Panginoon. Ihanda lamang po natin ating mga puso at isipan. Sabi nga, sino ba yung minsan nagsabi, pag inaantok, sikuin mo. Hindi ho, pag inaantok po kayo, kurutin lang ho ninyo yung sarili. Ayan. Ganun ho ang sikreto dyan. So, unang Sunday po ng buwan ng Hunyo, ayan, sa mga nag-birthday po, ayan, nandito lang ho kami. So, purihin ang Panginoon sa buhay po ninyo, at ilang buwan na lamang ho ay Berna, marinig na natin si JMC, ano? Ang bilis ho ng panahon, ano? Kalahati na ng buwan, ano? At ilang buwan na lang, Berna. So, napakabuti ng ating Panginoon po sa bawat araw po ay pagpapala po ng ating Panginoon niya sa ating buhay. At bawat paggising natin, humihinga tayo, pasalamatan po natin ang ating Panginoong Diyos. So sa umaga po ito, samahan po ninyo ako sa salita po ng ating Panginoon at umpisahan po natin muna sa panalangin. Dakilang Diyos, aming Amang Banal, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan, kinikilala ang iyong kabanalan. Sa umaga pong ito, na tanging ikaw lamang po ang Diyos, Panginoon. Na tulad po sinabi ni Haring David, wala pa kaming nabalitaan na katulad mo, Panginoon, at walang maihahambing sa iyo, O Diyos. Salamat po sa iyong walang katapusan na kabutihan po, O Diyos, sa bawat isa sa amin. Ang patuloy mo pong pagpapahayag, pagpapadama ng iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po sa patuloy mong pagbibigay din ng buhay sa amin ng pagkakataon na kami po ay makapaglingkod sa iyo habang nandito pa po kami, O Diyos, sa mundong ito. Dalangin ko po, Panginoon, na mga salita mo po ngayon na maipapahayag ay mangusap po, magbigay ng kaliwanagan po sa amin at kasiguraduhan po sa amin, O Diyos. At inihiling po namin na katagpuin mo po ang bawat isa sa amin sa umagang ito at tulungan mo po ako at bigyan ng kalakasan. Ikaw ang siyang may taas sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, usahan na ho natin. Tulad po nung nakaraan, nung huli na nag-share ko po, na nabanggit ko po dito na nais ko pong ipahayag o ibahagi ang bagamat ito po ay madalas na nating napapakinggan o narinig, subalit maaring iba ho ay hindi pa gano'n na kalalim pagkaunawa. Ano ho? Nabanggit po noon na, kasi meron po akong sa pagbubulay ko po dito at pagmumuni-muni at sa tininan ko rin po yung mga ibang paniniwala. Nakita ho dito ay mayroong twisting ho sa kanilang mga turo. Kung titignan ho natin, maganda ho ang kanilang pagpapahayag at nasa Biblia din ho ang kanilang kinukuhang sitas. Pero kung susuriin po natin ng mas malalim pa, mapapansin po natin, matutuklasan natin doon na mayroong twisting o pamamalipit sa turo pong ito. At ito po ay may kinalaman sa kaligtasan, salvation. Ano ho? So, sino po dito ang tiyak na sa kanyang kaligtasan? Ayan. Sigurado ho ba kayo? Sige, tignan ho natin, ano? At paano po natin matiyak na tayo nga po ay may kaligtasan na? Ano ang ating batayan? Ayan. No? At paano po natin ito madedepensahan at matitindigan ang batayan ho natin sa ibang paniniwala. Kasi ho, yung mga ibang paniniwala, meron din ho silang batayan at talagang matigas ang kanilang paninindigan na ito ang tama, sila ang tama.
Kaya napakahalaga ho na matiyak ho natin sa ating sarili. Kasi ho, baka akala natin porke tayo ay nandito tuwing Sunday, ay ligtas na tayo. Baka biglang dumating yung rapture, tumingin tayo sa ating paligid, wala na yung mga katabi natin, tayo nandito. Or dumating yung araw na tayo lumisan sa mundong ito, hindi pala tayo ligtas. So napakahalaga po na malaman ho natin ngayong umaga na sa ganun ho, wala ho tayong pag-aagam-agam, wala ho tayong pagdududa sa ating sarili. Baka ho sa tagal na nating mananampalataya ay meron pa po tayong pagdududa o hindi pa tayo sigurado sa ating pong kaligtasan. Masyado tayong panatag. Ano? So, tignan muna ho natin yung mga, actually, dalawa lang ho ang sinama ko ho dito Sapagkat yung iba, alam na natin, maliwanag na mali talaga ho sila sa kanilang batayan pagdating sa kaligtasan po. So, tignan muna ho natin, yung dalawa lang ho ang titingnan ho natin dito na paniniwala ng iba. No? So, bago po yon, tingnan muna, kasi meron pong kinalaman ito yung iglesia. So, tingnan muna ho natin yung iglesia. Anong ibig sabihin ng iglesia? Ayan. Sa salitang Grego ho at Hebreo, ang ibig po sabihin nito ay ecclesia. Ibig po sabihin assembly o kapulungan. No? At sa banal na kasulatan, ito ho ay hindi reliyon ang tinutukoy sa iglesia. Magkaiba po yung iglesia at reliyon. At sa mga susunod pong mga panahon, pagkakataon, God willing ho, may bahagi din ho natin dito yung reliyon. Patungkol dyan ho, nasabi ng iba, dati ganun ang paniwala ko walang reliyon na makapagliligtas Parahal ganun din ho ang paniwala natin. Diba? Kasi alam natin yung ibang mga reliyon, kiniklaim nila sila ang sa kanila ang kaligtasan. At yung iba paniwala nila hindi mahalaga ang reliyon. At walang reliyon na makapagliligtas. Meron ho sinasabi sa banal na kasulatan. Ewan ko ho kung nabasa na ho ninyo yon sa banal na kasulatan na merong reliyon na tinuturo po ang salita ng Diyos na andon yung kaligtasan. So, yun po, ecclesia, assembly, kapulungan. At hindi po ito ang reliyon na katulad ng ating naririnig, At ito po ay ginamit na pangkalahatang kahulugan na ibig sabihin, ito yung mga taong naniwala o sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Sila yung ecclesia. Ito yung mga grupo ng mga tao na iniligtas o tinawag mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Ang sabi po doon sa Colossus chapter 1 verse 13, sabi po doon, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. 1 Peter chapter 2 verse 9, siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. So, ang tinutukoy po dito ni Pablo at ni Pedro, yung mga tao na inalis mula sa kadiliman, meron po silang pinanggalingan na inalisan at inilipat po sila. Hindi po ito yung dati mong paniniwala, nang iba ka lang ng paniniwala. Hindi po yun ang tinutukoy po dito. Na iniwanan mo yung dati mong reliyon at umanib ka sa isa na mga reliyon. Hindi ho yun ang ibig sabihin na inilipat. Ano ho? So sabi po doon, yung dating kalagayan natin nasa kadiliman ho tayo, inilipat tayo. Mula sa, sabi po doon sa Colossians kanina, sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Hindi from religion to another religion. Hindi po yun. No? Tinawag tayo mula sa kadiliman tungo sa kagilagilalas na liwanag.
sa kanyang liwanag. So yun po ang ibig sabihin nun, na eklesiya. Grupo, kapulungan ng mga tao. So maliwanag ho. Ngayon, yung una, actually parehong iglesia ito eh. Kung titingnan mo, magkaaway po itong dalawang ito eh. So yung una po, actually, hindi po pala ako incorporated, ganito ang suot kasi nila eh. So yung una, yung iglesia ni Kristo. Ayan. Sa Biblia po, ang kino-quote nila lagi, yung Romans 16:16. Actually, kung babasahin po natin yon, hindi lang iglesia ni Kristo ang tinutukoy po doon, mga iglesia ni Kristo, marami ho. At ang kilalang pinanghahawakan po nilang talata sa Biblia, tignan ho mayroon salita, kumukuha din po sila ng sita sa salita ng ating Panginoon, na yun ang kanilang tinatayuan at binabahagi sa tao. At kung hindi ho tayo mapanuring mabuti at susuriin mabuti nga, maaanib nga ho tayo. Mapapaniwala nga nila ho tayo. Kaya napakalaga ho na yung mayroon ho tayong sariling pagsusuri, pag-aaral, no, sa mga naririnig po nating mga aral. So tingnan muna ho natin ito bago ho tayo pumunta doon sa talagang topic ho natin kasi napakahalaga ho kasi nito eh. Puntahan po natin muna sa aklat ni Juan. Ito ho ang kilalang talata na ginagamit ho nila. John chapter 10, ayan. Verse 1 hanggang verse 9. Ito, tingnan ho natin mabuti kung paano nila ito ginagamit at ipinapaliwanag sa tao, sa iba, na kanilang inaaralan. Verse 1, basahin ho natin. Tandaan ninyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan, ay magnanakaw at tulisan. Tulisan. Verse 2, ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay hindi pastol na mga tupa. 3, pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. 4, kapag nailabas na niya, nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. 5, hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pangay patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Yan. 6, sinabi ni Jesus, ang talinghagang ito, ngunit sinabi ni Jesus ang talinghagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig sabihin nito. Kita ho niyo, napaka-delikado kapag hindi natin naunawaan ang isang bagay o ang isang sinasabi. 7, kaya't muling sinabi ni Jesus, ito, pinaliwanag ho niya, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. 8, ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. 9, ako ang pintuan. Ang sino man pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makatatagpo ng pastulan. So tignan ho natin mabuti dito sa binasa ho natin mga talata. So sa verse 1 po, may tinutukoy po ditong kulungan. So ituring po natin halimbawa itong kwadradong ito yung kulungan, kural, ibig sabihin. So sa verse 1 po, kulungan ng mga tupa. Yung mga tupa, tinutukoy po dito yung mga sumusunod sa ating Panginoon Kristo, mga mananampalataya. Sabi po doon, sa verse 1 pa rin, at upang makapasok ang mga tupa sa kulungan, ay meron silang daraanan. Sabi po, dito po kaya kayo nakapasok dito, saan kayo dumaan? Sa pinto. Sabi.
So sa pinto po kayo dumaan, kaya nakapasok kayo dito sa loob. So una, yung kulungan, at pangalawa, yung pintuan na dinaanan ng mga tupa. Then, verse 7, at sino ang pintuan na tinutukoy po na yon, na dinaraanan ng mga tupa upang sila makapasok doon sa kural, ika nga. Sa verse 7 ang sabi, ako, ang Panginoon Jesucristo po ang nagsasabi doon, no? Ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. So sabi, ito yung kural. So pintuan, ang sabi natin Panginoon Jesucristo, ako ang pintuan. So yung pintuan, ang ating Panginoon Jesucristo. Sa verse 9, ito yung ginagamit ho nila. No? Na kapag hindi ka pumasok, mayroon po silang ano bang tawag dito? Yung nilalampasan ho dito eh. Alam po niyo sa kaligtasan, wala hong shortcut. May proseso po yan. So sa verse 9 ang sabi, ako, sinabi niya, ang pintuan. Ang sino mang ito yon, ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y, ang Panginoon Jesucristo, ay maliligtas. Tinwis ho nila dito. Ito ang sinasabi, kaya ang pumapasok sa iglesia, ang siyang maliligtas. Hindi ho yun ang ganong sinabi. Hindi ho ang iglesia ang tagapagligtas. Ang iglesia po ang ililigtas. Maliwanag ho yun. Kaya sabi ng ating Panginoon, ang sino man pumapasok sa pamamagitan ko. Si Jesus po, hindi niya sinabi na sa pamamagitan ng anumang reliyon o sino mang pinuno ng reliyon ay maliligtas. Kundi si Jesus, ang pintuan, ang pumapasok sa pamamagitan niya, ang maliligtas. So maliwanag ho. Kaya lang ho, tinwis ho nila dito. Yun ang ginagamit ho nila. Kaya kapag hindi ka pumasok sa kanila, hindi ka maliligtas. At ang pangalawang iglesia ho na tinutukoy sa Bible ay ang iglesia ng Diyos. Dito nagkakatalo ang dalawang ito eh. Pinipilit, iglesia ni Kristo kami. Iglesia ng Diyos ang nakasulat sa Bible eh. Sa unang Timoteo, punta po tayo doon. Kapitulo 3, talatang 14 hanggang 15. Ayun. Malaki ang pag-asa kong magkikita tayo sa lalong madaling panahon, sabi ni Pablo kay Timothy. Gayon may sinulat ko rin ang mga tagubiling ito, 5, upang hindi man ako makarating agad, ay malalaman mo rin ang dapat ugaliin sa sambahayan ng buhay na Diyos sa iglesia na siyang haligi at saligan ng katotohanan. Ito yon. Ano ho ang pinanghawakan ho nila dito sa iglesia ng Diyos na ito? Una, sabi ho nila, ang iglesia po ng Diyos sa Bible, sa Bible, ito raw po ang kanilang inaniban. Umanib lang sila. Kaya ngayon, sabi nila, ang aming samahan ang siyang tama, ang totoo. Kasi ang pangalan ng aming samahan ay nasa Biblia. Biblical, ibig sabihin. Sabi nga naman, sabi doon, sa sambahayanan ng Diyos na buhay sa iglesia na siyang haligi at saligan ng katotohanan. Ito rin po ang kanilang pinanghawakan. Dahil ang kanilang pangalan ng kanilang samahan ay nasa Biblia, kapag ganun din ho, kapag hindi ka kaanib nila, hindi ka ho ligtas. Sila rin ho ay umanib lang sa iglesia sa Bible at inangkin na nila na sila yun. At ngayon ang tao, kapag ang tao ay hindi naakay sa kanila, ay hindi ho maliligtas. At ang isa pa po sa Acts chapter 20 verse 28, gawa. Sabi po doon, bandang ibaba, pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng sariling anak.
Ito rin po ang kinukot nila, pinangahawakan. No? Ang iglesia ng Diyos na tinubos. Ang iglesia, parang pinapalitaw dito, unawain po natin mabuti, na para bagang andito na ang iglesia, tapos tinubos ng ating Panginoon. Nauna po ang pagtubos. Kaya ito rin po ang kanilang isang talata na pinangahawakan. Na sila lang ang tinubos ng ating Panginoon. No? So, yun po ang iglesia, dalawang iglesia. Actually, yung isa dito galing din sa isa dati Humiwalay lang Oh. Kaya kaingat ho tayo. No? So ngayon, basahin po natin sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, talatang 10 hanggang 17. Ito ho, dito na ho tayo tutungo. Ayan. Sa talatang 10, ngunit sinunod mo, ang sabi ni Pablo kay Timothy, ang aking aral, ugali at layunin sa buhay. Ayan. Tinularan mo ang aking pananampalataya, pagtitiyaga, pag-ibig at katapatan. 11, nasaksihan mo ang mga pag-uusig sa akin, gayon din ang aking pagtitiis sa Antioch, Iconio at Lystra. Ngunit sa lahat ng ito iniligtas ako ng Panginoon. 12, sa lahat ng may nais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo ay daranas ng pag-uusig. 13, ang masamay lalong magpapakasama, ang mga manilinlang ay patuloy na manilinlang at sila man ay malilinlang. Ngunit huwag mong tatalikdan ang aral na natutuhan mo at matibay na pinananaligan, yamang kilala mo ang nagturo nito sa iyo. 15. Mula pa sa pagkabata, ayan. So kaya yung mga bata, habang bata pa ho, no? Turuan na ang salita ng Diyos. Alam mo na ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. 16. Lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaanan ng maling aral at pagtutuwid sa likong gawain at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. 17. Sa gayon, ang likod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. So, tingnan ho natin dito ngayon ang batayan patungkol po sa kaligtasan. Makikita ho natin dito na may proseso ho. At hindi, kahit po sa komunidad ng mga Kristiyano, ganito rin ho ang tinuturo na sa kaligtasan na sabi nila, sumampalataya ka sa Panginoon Jesus, maliligtas ka. Kung titingnan ho natin, tama Kailan ho, hindi ho ganong ka-shortcut iyon. Na basta sabi na, sumasampalataya ako sa Panginoon Jesus, minsan na nililid pa sa prayer, okay na yon. So tignan ho natin ang sinasabi ng Banal na Kasulatan nang makita ho natin ang ating sarili. Kung tayo nga po ay mayroon ng kaligtasan. Baka ho basta't nilid lang ho tayo sa isang sinner's prayer, okay na yon. So, bulay-bulayin ho natin mabuti. So, una ho, si Timoteo ho ay anak sa pananampalataya ni Apostol Pablo. 1 Timothy chapter 1, verse 2, ang sabi ho doon. No? At mula sa verse 10, 11 hanggang 14 ng 2 Timothy, mababasa ho natin doon, kanina nabasa natin, na si Apostol Pablo po ang naging modelo ni Timoteo. Kuba, nasaksihan ni Timoteo kasi naging kasama din ho kasi niya sa paghayo. Nasaksihan ni Timoteo ang buhay po ni Apostol Pablo. Kaya sabi kanina, tinularan mo. Ginawa ho niyang modelo. Kung paano sinabi ni Pablo, tularan ninyo kung paano tinularan si Kristo. So si Timoteo naman, dahil alam niya si Pablo, ang pinaglilingkuran niya, tinutularan niya si Kristo, siya ang ginawa ho niyang modelo. No? So ngayon ho, bawat libro ho o aklat ay meron pong itinuturo yan. Ang cookbook, ano ho ang itinuturo?
Bakit tinawag na cookbook? Ano ho ang tinuturo? Kung paano magluto. Kung paano matutong magluto. Ang mga iba-iba, mga engineering book, no? Ano ang tinuturo nun? No? Yan, mga medical books. So, bawat libro ho, meron pong kanya-kanyang itinuturo upang kapag yun ay binasa mo at pinag-aralan, matututo ka doon sa itinuturo noon at malalaman mo. At kapag yun ay ginawa mo, masasanay mo ang iyong sarili. At ganun din po, kapag tayo po ay bumibiyahe, may makikita ho tayong mga arrow. Di ho ba? Yung arrow, yung may matulis. Umakyat ka ng Baguio, papunta dito sa norte, may arrow ho dyan. Ano ba, arrow, may nakasulat doon, arrow, tapos Baguio. Saan po ang tinuturo papunta yon? Tinuturo ng araw na yon ay papuntang Baguio. Kung banda sa Manila, marami ho, no? May araw na papuntang Cubao, papuntang San Juan, EDSA. So, kung alin ang gusto mong tunguhan, sundan mo lamang yung araw na yan at makakarating ka sa iyong patutunguhan. So, ganun din po sa kaligtasan. May itinuturo, may nagtuturo po. Hindi ho ito basta tao lang ang nagturo. Meron pong aklat na nagtuturo kung paano po maligtas ang isang tao. At ano po yon? So, sabi po doon, punta po tayo sa verse 15. Ang sabi po ni Pablo kay Timothy, mula pa sa pagkabata, mula pa ho siya, bata pa. Kasi si Timothy, lumaki po siya sa pamilyang mananampalataya. No? Ang kanyang lola Loida, no? Mananampalataya, at nanay Eunice. Ibig sabihin namanan niya, naturuan siya, nakakarinig na siya. Kaya ang sabi ni Pablo, mula pa sa pagkabata, ang sabi, alam mo, una, ang banal na kasulatan, so may tinutukoy po dito si Pablo, na kung saan doon nalaman ni Timoteo. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan, alin ho, itong Biblia. Ito ho ang banal na kasulatan na tinutukoy po ni Pablo kay Timothy. And then, ay nagtuturo. Yan. May itinuturo po ang banal na kasulatan. Tandaan po natin ang mga mahalagang salita ho dito na tinutukoy po natin, no? Banal na kasulatan ay nagtuturo. Ano ang tinuturo ho ng banal na kasulatan? Sabi doon, mayroon siyang tinuturo na daan, ang sabi. So mayroon siyang tinuturong daan. At anong klaseng daan yon at saan papunta ang daan na yon. Tulad kanina sinabi natin mga araw, mayroon pong tinuturong kung saan papunta yon. So may tinuturong daan. Anong klaseng daan? Pang-apat yon. Pang-apat, daan ng kaligtasan. So itong banal na kasulatan, mayroong itinuturo at ang tinuturo niya yung daan ng kaligtasan kung saan yon ang kailangan ng tao. Kasi nga ho, tayong mga tao, mapapahamak nga ho kasi tayo eh. At kung hindi tayo maliligtas at matungo doon sa kaligtasan na yon, mapapahamak po tayo. At kailangan, tuntunan ng tao yung daan na yon na itinuturo ng banal na kasulatan. So, daan ng kaligtasan. So, andun na ho, no? Banal na kasulatan, tinuturo yung daan ng kaligtasan. Ngayon, andun na yung kaligtasan. Paano? Ayan. Paano ngayon na ang tao ay magtatamo ng kaligtasan? Sabi doon, sa pamamagitan ng pananalig. Napakaluwanag ho. Kaya ako napapaisip ko,
paano nagawa ng mga ibang reliyon na baguhin, ibahin? Ang liwanag ng sinasabi, bakit iniiba nila? Ano? Ang sabi, sa pamagitan ng pananalig. Kanino? Kay Poncio Pilato? Kay Herodes? Kay pinunong ministrong ganito? O kahit na sa mga pastor? Hindi ho. Wala ho ang kaligtasan sa sino paman ng mga pinuno ng mga reliyon o samahan. Kundi ang sabi, pananalig kay Hesu Kristo. At maging mga alagad po, wala silang ibang ipinangaral kundi ang ating Panginoon Hesu Kristo. Maingat ho sila. Sina Pablo, hindi namin pinapangaral ang aming sarili, kundi si Kristo na napako sa krus. At hindi nila inaakay ang mga tao na nakakapakinig ng salita ng ating Panginoon na umanib, sumunod sa kanila. Hindi ho, hindi ho ganon. So maliwanag ho, ano? Yung anim ho yun, no? Yung banal na kasulatan na nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Hesu Kristo. Napakaliwanag ho yun. Yun lang ho. Maging maliwanag na ho sa atin eh. Sa importante ho ito eh. Kasi baka ho, na makarinig tayo ng ibang mga aral, hindi natin alam na tindigan o depensahan ang ating batayan. Magkakaroon tayo ng mako-confuse ho tayo. Mapapaisip tayo na hindi pa nga ata ako ligtas. So ngayon, tulad ng sinabi ko kanina, maging sa Christian community, sinushortcut din ho ang kaligtasan. Na sabi natin kanina, sumampalatay ka lang sa Panginoong Hesus, maliligtas ka. Kaya kasabay noon, panalangin. Tingnan ho natin sa banal na kasulatan ang ibinigay ng mga alagad na hakbang. Punta po tayo, ito rin kasi ang kino-quote ng marami. No? Yung Acts chapter 16 verse 31. Minsan ho namamali, kaya kapag isang talata lang ho ang ating pagbabate at babasihan, mamamali ho tayo na interpretasyon. Sa Acts Gawa, aklat naman Gawa, chapter 16, verses 31 hanggang 34. Kailangan ho, basahin natin mabuti ng buo. Sumagot sila, eto yan, sumampalataya ka sa Panginoon Hesus, maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayanan. Parang automatic, kapag ako sumampalataya, package, pati yung mga pamilya ko, ligtas. Unang, hindi tama ho yun. Yung pangalawa dito, yung sinabi ho dito na sumampalataya ka sa Panginoon Hesus, maliligtas ka, ganun ho ba kadali yun? Tama naman, sabi ka pananalig kay Kristo. Kaya lang, tingnan mo muna natin mabuti kung basta sumampalataya lang, basta ganun yung Roman soldier na yon. Kasi ang senaryo ho dito kasi, nakakulong si na Pablo, lumindol ng malakas, madilim ho kasi, nabuksan yung mga pintuan, akala nung bantay, nakatakas, kaya ako mapapatay ng sarili, inawat siya, narito kami lahat. Kaya nagtanong siya, ano ang dapat kong gawin upang maligtas? Kaya ang sagot nila, sumampalataya ka sa Panginoon Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayanan. Tingnan ho natin, ganun ho ba kadali yaon? Tuloy ho lang ho natin. 32, at ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa Kanya at sa lahat ng nasa Kanyang bahay. 33, nang gabi ring iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at nagpabautismo siya pati ang buo niyang sambahayanan. 34, pagkatapos sila'y isinama niya sa kanyang tahanan at inihain ng pagkain. Galak na galak siya at ang kanyang buong sambahayanan sapagkat sila'y natutong sumampalataya sa Diyos. So, tingnan muna ho natin dito. Dali lang ho ito. So, una, ang sabi, sumampalataya ka sa Panginoon Hesus, maliligtas ka. Tama, ando naman. Kaligtasan ay sa pamagitan ng pananampalataya. Pero tignan ho natin mabuti, sundan ho natin mabuti. Then after ho noon, na sinabi ng mga alagad,
hindi karakaraka na sumampalataya yung Roman soldier hong iyon. Kundi, sa verse 32 sabi, at ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa Kanya. Inaralan muna sila, ipinahayag nila kung sino, si Kristo. Kung paano maligtas. Pinarinig muna nila sa Kanya. No? At hindi lang sa Kanya, kundi lahat ng nasa Kanyang bahay, pamilya niya, o kung sino pa yung mga nasa bahay ho niya, maaaring bisita, kaibigan, etc. Ano ho? So, sabi, ipinahayag yung salita ng Panginoon sa kanila, then, 33, at nagpabautismo siya pati ang buo niyang sambahayan. Then, 34, galak na galak ang sabi, siya at ang buo niyang sambahayan sapagkat sila ay natutong sumampalataya sa Diyos. Paano sila natutong sumampalataya sa Diyos? Kasi mayroong ipinahayag ang mga alagad na salita sa kanila. Kaya sa atin din ho, mahirap yung basta na lang tayo sumampalataya ng ganun na wala tayong narinig. Kaya dapat ang isang tao ay makapakinig ho siya ng salita ng Diyos. Bago ho siya makasampalataya sa ating Panginoon. Sino ang sasampalatayan? Sino hindi niya kilala? Kaya ipinakilala muna ng mga alagad kung kanino siya sasampalataya at magtamo ng kaligtasan. So kaya sabi doon, natuto silang sumampalataya. Doon pa lang papasok yaong ang kaligtasan ay pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Kasi nga ho, nakapakinig sila. Narinig nila. Pinaniwalaan nila. Tinanggap nila. Then sumampalataya ho sila. Doon pa lamang ho. Yun. Wala hong shortcut. At then ito pa ho sa Romans chapter 10 verse 13 hanggang 17. Ito rin ho dito. Makikita din ho dito yung pangangaral, na maliwad na pangangaral ng mga alagad. Verse 13, sabi yun. Ito. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Tumawag ka lang sa Panginoon, maliligtas ka. Tama po yun. Ngayon ang pangalawang tanong. Paano mo tatawagan yung hindi mo kilala? Sabi ng Banal na Kasulatan. Tuloy ho muna natin. 14. Ngunit paanong tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Diba ba? Logic lang ho. Paano mo tatawagan yung hindi mo kilala? Para ikaw ay maligtas. Diba? Ikaw ay nasa panganib. Sa Amerika, meron silang tinatawagan yung 911. Kung hindi mo alam yan, paano mo tatawagan? Ganun din ho dito sa atin. May mga, ngayon, mga rescue. So tuloy ho natin, paano sila mananampalataya kung walang napapakinggan tungkol sa Kanya? Kay Jesus ho, sa ating Panginoon. Kaya nasusundan ho ninyo natin, kailan may mapakinggan So para sila may mapakinggan, eto, tuloy natin. Paano naman silang makakapakinig kung walang mangangaral? Kaya nga may nangangaral. May nagsasabi, may nagbabalita. Para yung mga tao ay merong mapakinggan. 15. 15 ba yun? Hindi na kasama yun. 16. Diyan tayo 16. Sabi doon, ngunit hindi sila naniwala sa mabuting balita, o hindi lahat ay naniwala sa mabuting balita. Ganun naman ho talaga Meron at meron talaga hindi lahat naniniwala At meron naman maniniwala. At yun yung naniwala, sila yaong maliligtas. Yun ang sabi ni Propeta Isaiah, sino maniniwala sa amin? Sa amin sinasabi. So, sabi ni Timothy, 1 Timothy 1:15, narito ang isang katotohanan dapat tanggapin at paniwalaan ng lahat. So, bagamat binanggit, dapat paniwalaan ng lahat, pero ang sabi, mayroong pa rin na hindi maniniwala ho talaga. So, yung maniniwala lang,
Si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. So, 17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Sundan ho ninyo nga. Yung kanina yung sa Acts, ngayon ito sa sa Romans, na kailangan para ang tao ay may tatawagan, meron silang maririnig. At para meron silang marinig, merong magpapahayag, may mga ngaral. Na sa ganon, yung ipinahayag nila at mapapakinggan nila, doon sila sasampalataya. Kaya sabi doon, yung pananampalataya ay bunga ng pakikinig sa pangangaral tungkol kay Hesus Kristo. Nasundan ho ba natin yung hakbang o yung proseso? So kaya ho, ang kaligtasan ho ay masusumpungan lamang ho sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi ho sa iglesia, hindi ang iglesia o ano pa mang iglesia ang tagapagligtas. Ang iglesia nga ho ang ililigtas pagdating ng panahon. Parang kanta ho yun, ano? Kaya ang sino man ho ay pwedeng maging maanib, maging kabahagi, no, ng iglesia o ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Bilang panghuli po, so ulitin lang ho natin para matandaan ho natin mabuti yung hakbang sa kaligtasan. Una, may mga ngaral at may makikinig. And then yung mga nakinig, nasa kanila kung ito'y tatanggapin nila o hindi. Then paniniwalaan o hindi. Then yung mga naniwala, sila yung magpapahayag ng pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. At panghuli, pang-anim, andun na ho yung kaligtasan. Sa mga ngaral, makikinig, tatanggapin, paniniwalaan, panampalatayanan, at kaligtasan. So ngayon po, aring masuri natin ang ating sarili. At matiyak natin. At mawala na sa atin yung pagdududa. No? At hindi ko mo ang mga magulang mo ay ligtas, ligtas ka na rin. Hindi. O yung anak mo ligtas at ikaw magulang ay ligtas rin. Hindi ho. O yung asawa mo ay ligtas, ikaw ay ligtas na rin. Hindi ho. Individual ho, personal yung kaligtasan ho. Hindi ho pwedeng sumabit sa kanino man. Pananampalataya mo sa ating Panginoon Kristo yan, at pananampalataya ng asawa mo o anak mo sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi po pwede po yung tulad ng pagkakamali, ang pagkakaintindi ho kanina sa binasa ho natin na sumampalataya ka, maliligtas ka, at ang buo mong sambayanan. Kailangan ho, yung sambayanan niya, matuto rin ho silang sumampalataya. Yung pananampalataya ng Roman soldier, hindi ho damay yung kanyang pamilya. Kailangan din ho, kita ho natin kanina, nakinig din ho sila at natuto rin ho silang sumampalataya. Yun ho ang hakbang o proseso ho ng kaligtasan. At higit sa lahat, ang importante po sa lahat, ang kaligtasan ho ay nasa ating Panginoon Kristo lamang. Acts 4:12 ho, napakaluwanag ho. Wala na ho dapat pag-usapan pa doon. So purihin po ang Panginoon sa kanyang mensahe sa hapon pong ito o sa umagang ito. Sanay ako sa tuwing Thursday. So tayo po ay magpasalamat. Salamat po, aming dakilang Diyos, sa liwanag ng iyong mga salita. Salamat at ang salita mo po siya patuloy na nagpapahayag ng katotohanan. At sabi nga po ni Pablo kay Timothy, ito magagamit sa pagpapahayag ng katotohanan, pagpapabulaan ng maling aral, pagtutuwid ng maling kong gawain.
Salamat po, Panginoon. At ibinigay mo ang iyong mga salita upang maging gabay po namin sa aming buhay, sa aming pong pagsunod sa iyo, hanggang kami po ay makarating sa lubos na kaligtasan sa piling mo po. Dalangin po namin, Panginoon, na panghawakan po namin mabuti ang itinuturo ng banal na kasulatan, na ang kaligtasan ay masusumpungan lamang po sa iyong isinugo na bugtong mong anak na si Jesucristo. At ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi na mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pinupuri ka po namin, Ama, at itinatanghal ang iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Oh my goodness. Sa pagpapatuloy po ng ating communion, ihanda po natin ang ating mga puso sa pagtanggap po ng emblem. Inaanyayahan ko po yung mga ushers na ipamahagi ang mga emblem. Habang ipinapamahagi po ang mga emblem, tayo po ay magmuni-muni sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Alam ko po na ang Panginoon ay nanatiling mabuti sa bawat isa. So, bilang pag-alala po sa communion na ito, actually po ay minsan lamang namatay ang ating Panginoon sa katubusan ng ating mga kasalanan, at upang tayo po ay bigyan ng kagalingan sa ating mga sakit. Dangan lamang, lalo na po sa ating bansa na masyadong, sabihin natin parang seasonal, na taon-taon ay inaalala, at sa sobrang pag-alala po, lalo na po yung mga bulag sa katotohanan, ay labis po nilang pinapahirapan ang kanilang mga sarili. Pero sa atin po, sa biyaya ng Diyos, simple lamang po yung paraan ng kaligtasan na napakinggan natin. Manampalataya po tayo, tanggapin ng Panginoon, pero hindi po natatapos po doon. Nagpapatuloy. Ibig pong sabihin, habang pinapakinggan natin ang mga aral ng Diyos, tumitimo ito sa ating mga puso, at isinasagawa po natin yung mga katotohanan na ating pong natututunan mula sa kanyang mga salita, at nagkakaroon po ng mga pagbabago sa ating buhay. So, dati na tayo po ay sabi na mula sa kadiliman tungo sa kagilagilalas na kaliwanagan. So, dati po ang buhay natin ay nasa kadiliman, marumi, hindi maganda, punong-puno ng kapangitan. Pero nung tayo po ay nakipag-isa kay Kristo, lahat ay ginawang bago ng ating Panginoon. So, hindi man po biglaan yung mga pagbabago, no? Marahil sa iba, mabilis po yung procedure ng mga pagbabago nila. At sa iba naman ay parang napakabagal. Pero araw-araw, ang Diyos ang nagbabago sa ating mga puso, sa ating mga buhay, at totally ay makikita natin na dahil tayo isa na, nakipag-isa na kay Kristo, yung dating pagkatao ay napawi ng lahat. Wala na po ang lahat ng ito. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo.
Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Panginoon, sa umagang ito, nagpapasalamat po kami sa kabutihan niyo po sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sapagkat minsanan mo lang ginawa na inihandog ang iyong buhay para sa katubusan ng aming mga kasalanan. At dahil po doon sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, maaari na po kaming mamuhay ng may kalayaan, mamuhay ng malinis, mamuhay ng may kabanalan, sapagkat sa mga panahon na kami nakipag-isa sa iyo, Panginoon, ang nakikita ng Ama ay hindi na yung karumihan po namin, kundi ang katwiran ni Kristo dahil sa lahat ng ginawa po niya para sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat inako mo po ang lahat ng iyon. Dapat kami ang magdusa. Dapat kami ang mahirapan. Dapat kami ay tutungo sa impyerno. Dapat kami, Panginoon, ay tatanggap ng galit mo, ng parusa mo, subalit ang lahat ng iyon ay pinawalang sala sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng ito. Nire-recognize po namin, inaalala po namin ang lahat-lahat ng mga sakripisyo mo alang-alang sa amin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sa unang Korinto, chapter 11, verse 23, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at binigay ko naman sa inyo, noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapreso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Kainin po natin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Inumin po natin. Pasalamatan po natin ang Panginoon sa umagang ito. Sapagkat sa panahon na tinanggap po natin ito, atin pong ipinapahayag yung kagalingan natin, kagalingan ng ating mga kasakit, at hindi lamang po yun, yung kapatawaran ng ating mga kasalanan ay pinatawad na ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami. Napakabuti niyo po sa aming lahat. Panginoon, amin na pong tinanggap ang kagalingan, ano man po yung mga nararamdaman namin. Sa pangalan ni Jesus, amin na pong pinapahayag ang ganap na kagalingan. Thank you, Lord, sapagkat sa pamamagitan ng mga latay na tinanggap mo, ay binigay niyo naman po ang kagalingan sa amin, sa aming lahat. At mula sa mga dugo na itinigis mo doon sa krus, ito, Panginoon, ay kapahayagan ng kapatawaran po ng aming mga kasalanan. Salamat, dakilang Diyos, sapagkat pinatawad niyo po kami sa aming mga kasalanan. Pinatawad mo kami sa lahat ng aming mga karumihan. At ngayon, Panginoon, hindi na ito ang mga nakikita ng Ama, kundi, Lord, yung katwiran ni Kristo, yung kabanalan ni Kristo sa buhay ng mga anak mo na nagnanais tumupad ng yung mga salita at lumakad ayon po sa yung mga itinakda at ayon po sa banal na kasulatan. Panginoon, maraming salamat. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa umagang ito. Salamat sa kaligtasan na tinanggap po namin sa inyo. Salamat, Panginoon, sa kagalingan.
Salamat, Panginoon, sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sapagkat we can boldly approach your throne of grace. Hindi po katulad nung mga lumang panahon, lumang tipan na taon-taon may mga paghahain at kung sa taon na yun ay hindi ka nalugod at hindi mo pinatawad ang kanilang kasalanan, sa buong taon na yun ay nasa ilalim po sila ng sumpa, nasa ilalim sila ng galit ng Diyos. Subalit sa mga panahong ito, dahil sa biyaya mo, Panginoon, kami ay maaaring lumapit sa iyong trono ng biyaya at magpahayag ng aming kasalanan at tanggapin ang kapatawaran na nagmumula po sa inyo. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa kabutihan mo sa aming lahat. Salamat, Panginoon, sa buhay. Salamat sa kapayapaan. Salamat sa kagalakan sa aming mga puso. Salamat sa kalakasan na ibinibigay mo po. Salamat, Panginoon, sa proteksyon. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ay patuloy naming nararanasan sa bawat sandali ng aming mga buhay, sa bawat araw ay naroon na ipinapadama mo na ikaw ay sumasa amin. Ang presensya mo ay nasa amin, Panginoon. Kaya, dakilang Diyos, amin na pong ibinabalik sa iyo ang kapurihan, ang mataas na aming pagsamba, ang aming pong pag-aalay ng aming mga buhay sa pangalan mo lamang. Ngayon, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagliligtas ng anak, at ang pakikipisa ng Espiritu Santo sumaatin hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Lahat po'y magsabi ng Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Humayo po tayo ng payapa at ligtas.